Shalom, Kapiwa. Yahweh Nisi. Who is Yahweh Nisi? Una, a banner of victory. Yahweh Nisi emphasizes God's triumphant presence. Nagtatagumpay kapag nandun ang presensya ng Diyos sapagkat siya ay si Yahweh Nisi. Protector and defender, He shields believers from spiritual and physical enemies. Ang Yahweh Nisi ay nagpo-protect at nagdi-defend sa kanyang mga anak, sa kanya na mga nagtitiwala, sa kanya na mga nananampalataya sa kanya. Mula sa spiritual at saka physical na kalaban. Pangatlo, He is a mighty warrior. Yahweh Nisi fights for His people. Ang Yahweh Nising ito ay tinawag na mighty warrior. Sa Hebrew, tinawag din siyang El Gibor. Meaning to say, hindi po siya natatalo. Mananagumpay siya. Kaya naman, ang katagumpayan na yon ay nararanasan din ng kanyang mga anak na nagtitiwala sa kanya. Yahweh Nisi, a mighty warrior. And let's go to the meaning of Yahweh Nisi's name. Meaning, in other words, the Lord is my banner. Siya po yung ating banner. In other words, pagka nandyan siya, hindi tayo matatakot. Siya po yung ating flag na itinataas. Siya yung pong nagpo-protect sa atin, nagdi-defend. Then, pangalawa, God's victorious presence, matagumpay ang kanyang presensya. Whenever there is the Spirit of God, there is liberty. Liberty from what? And from whom? From the devil, from the enemy, from the pressures, including the trials, testings in our lives. Whenever we call unto the Lord, unto His name, Jehovah Nisi, He will be there. And we will be victorious because of His presence. He protect us and defend us. Then ito po yung pangatlo, protection and deliverance. Yes, He is not only protect you from the enemy, from the untoward incidents, but He also and will also deliver you out of the enemy, out of the Satan's tactics and wickedness of this world. Kaya naman po, kinikilala siya na Jehovah Nisi. Now, paano siya kumikilos? Ano yung mga katibayan ng kanyang ginawa? Yahweh Nisi. Victorious battles, ilang beses po nakipagdigma at siya po'y nagtagumpay ang mga nasa kanya. Spiritual protection, iniingatan niya, pinoproteksyonan niya ang lahat ng kanyang anak at ang lahat ng kumikilala at nagpapasakop sa kanya. Divine guidance, ginagabayan niya ang kanyang mga anak at lahat na nagtitiwala sa kanya. And then, miraculous intervention. Ang Diyos ang patuloy na nagpoprotekta, na nag-iingat, at kung maaari siya'y naghihimala, maingatan lamang ang kanyang mga anak at lahat ng sa kanya'y nagtitiwala. Ngayon po, dadako tayo sa pang-araw-araw na buhay kung paano natin i-apply or the application in daily life. So we must trust in God's protection. Recognize Yahweh's Nisi's or Yahweh Nisi's shield in spiritual battle. Meron pong digmaan sa ating kinakaharap, pero nandyan po sa mga nagtitiwala ang proteksyon ni Yahweh Nisi. Then, pangalawa, follow divine guidance. Seek Yahweh's Nisi direction in decision making. Sa ating buhay, maraming mga pagdidesisyonan na dapat gawin. Minsan, kailangan ngayon, kailangan bukas na magdesisyon o sa makalawa. Pero ang pinakamaganda, if we only seek God's guidance, He will give us the right thing to do in decision making. Then pangatlo, celebrate victories. Praise Yahweh Nisi for triumphs
in life. Nagtatagumpay tayo dahil kagagawan po ni Yahweh Nisi or Jehovah Nisi. Then pang-apat, reflect God's character. Demonstrate courage, faithfulness, and trustworthy. Kung siya po ang ating banner, kung siya po ang nagpo-protect at nagdi-depend sa atin, dinidepensahan tayo, then we should reflect God's character. Let us demonstrate yung katapangan, katapatan, at pagiging mapagkakatiwalaan. Yan po si Jehovah Nisi. Then finally, steward of creation. Manage resources wisely, acknowledging Yahweh Nisi's sovereignty. Meron po parating itong kinalaman sa pang-araw-araw nating buhay. Kung kinikilala natin siya as Jehovah Nisi, dapat naman po hindi tayo naninisi, kundi tayo ang responsible sa lahat ng ating ginagawa at nakapagbibigay ng kaluguran sa Kanya. Kumusta, kapiwa? Si Jehovah Nisi ba ang iyong Diyos na ipinamumuhay at pinanampalatayaan? Ang buhay na pinagpapala ay buhay na nagpapala.